atin. Diyos na banal, ang inyong pong Santong Espiritu ay patuloy pong kumilos sa buhay ng iyong mahal na anak. Panginoon, na muli pong itinindig sa aming kalagitnaan, banal po naming Ama, upang pagdaluyan, dear Father, ng mga mensahe mo, Panginoon, sa amin sa mga sandaling ito. Patuloy mo nga pong gamiting makapangyarihan, Panginoon, ang kanyang buhay, ang mga salita na muli mo pong hayaang mabigkas ng ipong mahal na anak para po sa iyong kaluwalhatian. Po aming samot dalangin sila banal po naming Ama at aming Panginoon. Amen. Sa harapan ng gate ng heaven, ayon sa kwento po, ay nagsama-sama daw yung mga magpa-partner, mag-asawa. Pero nung lumabas si St. Peter, sabi po ni St. Peter, yung mga babae ay doon kayo kay Mary. Maiwan dito yung mga husband, yung mga lalaki. Kaya nung umalis na yung mga kababaihan ay umalis na, o sabi ni Pedro, okay, gagawa tayo ng dalawang line. Dito sa gawing kaliwa ay tatayo. Dito kayo tatayo kung kayo ay palasunod sa asawa. Kung sa loob ng tahanan ninyo ay ang nasusunod ay yung asawa ninyo at hindi kayo, diyan kayo sa kaliwa. At dito naman sa kanan ay yung sumusunod ang asawa, yung napapasunod ang asawa. Kung sa tahanan ninyo, sabi ni San Pedro, ay kayo ang nasusunod at nasumusunod ang inyong mga asa-asawa, dito kayo sa kanan. Alam niyo po, 100 na kalalakihan ang nandoon. 99 pumila sa kaliwa. Isa lang ang pumila sa kanan. Nakita ni San Pedro, nagalit. Nagsabihan niya itong 99, ano pa naman kayo? Naturingan na kayo yung mga ama ng tahanan. Hindi nyo kayang panindigan ng inyong pagiging tatay. Akalain nyo kayo pala yung palasunod at hindi kayo yung nagpapasunod sa loob ng inyong mga tahanan. Nakakahiya kayo. Hindi kayo katulad nitong isang ito, sabi niya. Kaya pinuntahan niya yung nandun sa gawing kanan. O proud na proud ako sa iyo, iho, sabi ni San Pedro. Matanong kita, sabi niya, ano ang pinakadahilan mo? Parinig mo sa kanila, bakit naglakas loob ka na tumayo dito sa line dito sa kanan? Hindi niyo po na itatanong, San Pedro, sabi nung andito sa kanan, misis ko po yung nandito kanina, yung isa ang misis kanina, ako po, misis ko po siya. Yung andun na yun kay Mary. At kabilin-bilinan po ng misis ko, sabi niya, nandito daw po ako tumayo. Kaya hindi po pwedeng hindi ako sumunod. Authority. Napakahalaga ng authority. At kung sino yung may authority, yun ang dapat sundin. Ito po ang mensahe natin ngayong araw na ito. The ring of authority. Banal at makapangyarihan naming Diyos, salamat po aming Panginoon. Napakabuti po ninyo. Muli po ay makikinig kami ng mga mensahe po ninyo sa amin ngayon. Pakikinggan po namin kayo ngayon, Panginoon, at pinaniniwalaan namin na habang kami ay nakikinig sa inyo, pinagpapala mong patuloy ang aming mga buhay. Inaanyayahan namin po muli ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming lahat ngayon. At nawa po ay malinaw na maunawaan namin ang inyong mga mensaheng nais dalhin po sa aming lahat ngayon. Sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ipinagpapatuloy nating pinag-uusapan itong sons not servants.
At nabanggit natin po last Sunday, nung bumalik ang alibugang anak, mayroong inirigalo yung tatay niya sa kanya. 3 bagay ang inirigalo ng kanyang tatay sa kanya. Yung diniscuss natin last Sunday, damit, robe. Pangalawang ibinigay ng tatay niya sa kanya ay ring, na siyang didiscuss natin ngayon. At yung pangatlo po ay sandals, na siyang i-discuss naman natin sa susunod na Sunday. At last Sunday ay pinag-usapan natin na yung robe, itong damit na ito ay nagre-represent ng robe of righteousness, damit ng kabanalan. Pinasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat hinubad niya yung dati nating damit at idinamit niya yung damit ng kabanalan. At ngayong linggong ito, yung pangalawang ibinigay ng tatay sa libugang anak na ito ay singsing. At itong ring na ito, it represents the ring of authority. Ring of authority. Pero lilinawin natin, uulitin ko pong muli, na itong mga 3 regalong ito ng tatay dito sa bumalik ng kanyang anak, ay inregalo niya, regalo ito ng tatay sa kanyang anak. Hindi regalo ng tatay sa alipin, kundi regalo ng tatay sa kanyang son, sa kanyang anak. Gusto kong basahin po muli ang sinasabi po rito sa aklat ng Lucas chapter 15 verse 22. Ngunit tinawag ng ama nung bumalik na yung alibugang anak, hindi na hinintay ng tatay yung sasabihin niya, na yung na-practice niya na sasabihin, wag na po ninyo akong ibilang-bilang isang anak, kundi ibilang na lamang ninyo ako bilang alipin. Hindi na niya pinakinggan yon. Kinat na siya ng kanyang tatay. At sinabi na nung tatay sa verse 22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suutan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Malinaw. May iniutos yung tatay sa kanyang alipin, put a ring on his hand. At itong ring na ito, it represents authority. Kaya ngayong linggong ito ay pag-aaralan natin, pagbubulay-bulayan natin, ano bang ibig sabihin ng the ring of authority? Pinapaalala po ng ating Diyos sa ating lahat. Pinapaalala sa atin that God give us authority. At nangyayari ito sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Nangyayari ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At sa banal na kasulatan, meron tayong mababasa po, ipinapakita yung ring of authority. Mababasa po natin dito sa Genesis chapter 41, verse 42 to 43. Ang pinabanggit po rito ay ito, inalis ni Paraon ang kanyang daliri. Inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing. Nung inalis ng Paraon yung daliri sa kanyang singsing, anong kanyang ginawa? Itong singsing na ito na pantatak at isinuot iyon kay Jose. Binigay kay Jose. Pagkatapos na maalis ni Paraon yung kanyang singsing at isinuot kay Jose, anong nangyari na kay Jose? Yung mga sumusunod na mga sinasabi rito sa talatang ito, binihisan siya ito ng damit na lino. Meron ng damit na magandang isinuot sa kanya. Ano pa? After ng singsing na isinuot,
at sinabitan ng gintong kwentas sa leeg. Hindi lamang damit na maganda yung isinunod na ibinigay sa kanya after na maisuot na sa kanya yung singsing, kundi isang gintong kwentas sa kanyang leeg. At pagkatapos nito, ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari. Sunod-sunod ito, mga kapatid, magandang damit, gintong kwentas, at ang sumunod na ibinigay na sa kanya ay yung pangalawang sasakyan ng hari. At binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo!" Kapag may pupuntahan si Jose, merong nauunang mga tanod pandangal. At sumisigaw itong mga tanod pandangal na ito, ang isinisigaw nila, "Lumuhod kayo!" Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Yan ang authority. Kapag meron ka nito, may sumusunod, may kumikilos, may napapakilos. Sapagkat yung may awak, yung may authority, ang doon ang kapangyarihan. Sa aklat ng Esther po, chapter 8, verse 8, ang sabi po, sinabi rin ng hari sa kanila, gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko. At tatakan mo ng aking singsing, sapagkat walang sino mang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari. Kita po natin yung kung gaano kahalaga ng authority, yung singsing na ito na isinusuot na simbolo ng authority. Hindi mo mapapawalang bisa. Lahat ng sasabihin mo kapag itinatak na itong singsing na ito, the ring represented authority. Yung kahit gaano kapayat yung isang traffic man, kapag nakatayo na sa highway yan, kahit gaano siya kaliit, payat man siya, kapag siya'y tumayo na, suot niya itong suot na nagpapaalala ng kanyang authority. Kahit pag gaanong kalaking sasakyan yung padating, kapag sinabi niya, stop, hindi pwedeng hindi ka huminto. Sapagkat nasa kanya ang authority. Suot-suot niya itong suot ng authority na ito. Itong ating church, one way. Itong ating daan dito po ay one way. Hindi ka pwedeng, lalo na kapag may nakabantay dyan na nakakulay blue, yung suot naman ng traffic man natin dito, kulay blue. Minsan, tinitignan ko, wala naman ka ako. Dahil nga ayaw ko nang umikot, dahil napaka-traffic, iikot ka pa roon, babalik ka lang din dito. Isang ganyan mo na lang. Pero nang pag ganyan ng sasakyan natin, andun pala yung nakakulay blue. Pastor, sabi niya, bawal po yan. Sabi niya, ganun ba? Sabi ko, sorry sir, sabi ko, kala ko wala ka riyan ka. Diyan ka pala, sabi ko. Wala akong magawa, mga kapatid. Nyatras ko, bumalik ako roon, sumunod po ako sa kanya. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Makakalikon na po ako, pero sumunod po ako sa kanya. Kaya lang, after ng mga ilang araw, dahil sumunod po ako sa kanya, kininto ko ito kay Kuya Oli habang ako'y nagpapagupit. Kuya Oli, kasi nga pumunta roon yung traffic man dun sa gupitan dito. Nung lumabas, kinintuhan ko si Kuya Oli. Bilib ako dyan sa kaibigan mo na yan, Kuya Oli. Sabi ko talagang pinapatupad niya talaga kung ano yung iniutos sa kanya. Sumunod po ako, Kuya Oli. Konting-konti na lang, umatras po ako, bumalik ako roon. Kaya lang, after ilang araw,
Nung andun ako, palapit na ako rito sa kanto ako, meron ako nakitang sunod-sunod. 3 sasakyan, Kuya Oli, kako. Dito rin dumaan. Nakita ko, andun siya, kako. Kaya hininto ko yung sasakyan ko yun, Kuya Oli, kako. Pinuntahan ko siya. Sir, ako po yung sumunod sa inyo nung isang araw, sabi ko. Pero bakit namang may 3 ngayon na dyan din dumaan, andiyan ka din, kako, hindi mo pinansin. Bumilib pa nga ako sa iyo, ikaw. Pero kinakailangan consistent po kayo sa ginagawa ninyo. Nag-sorry din po siya. Sorry, Pastor, sabi. Authority. Kapag nasa atin yan, hindi pwedeng hindi ka sundin. Napakahalaga nito. May binabanggit dito po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat po ni Apostol Marcos chapter 1 verse 22. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Alam niyo po, bata pa lamang si Jesus po noon, namamangha na yung mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may authority, may kapangyarihan. At itong Lucas chapter 15 na siyang pinagkuhanan natin ng ating talata, mga kapatid, ipinapakita rito po yung authority ay ibinibigay muli dito sa libugang anak, dito sa anak na nagloko. Nung bumalik siya, binigay ulit itong authority na ito sa kanya. Kaya ang tanong, how do we walk in that authority? Ang tanong, how do we use that authority? Paano ba natin ginagamit itong authority na ibinibigay sa atin na ito? Paano tayo lumalakad? Paano natin ipinamumuhay itong authority na ibinibigay sa atin? 3 bagay ang nais kong bigyan ng pansin. Mamuhay tayo, gamitin natin itong authority na ito with humility. Mga kapatid, kailangan kasama ng authority ay humility. At ito ang napakagandang ibinigay na halimbawa ng ating Panginoon. Humility. The quickest way you lose authority is to walk in pride. Mga kapatid, nawawala ang authority kapag nakikita sa atin ang pride. Pag nakikita sa atin ang kataasan. Kapag nakikita sa atin ang hindi pagsunod. Sapagkat lagi nating tatandaan, yung authority may pinanggagalingan. Mayroong nagbigay. Lagi nating tatandaan yan. Bagamat meron ka nito, lagi mong tatandaan, meron namang nagbigay nito sa iyo. Yung sinasabi ko kanina na kapag tumayo sa kalsada at sinabi niyang huminto ka, dapat kang huminto kahit gaano kalalaking sasakyan yan, kahit gaano kabibilis yan, hindi pwedeng hindi ka magminor. Pababagalin mo yung sasakyan mo at ihinto ka. Meron silang power, meron silang kapangyarihan, pero merong pinanggalingan yung kanilang power, merong nagbigay nitong authority na ito. At kapag naaalala mo na merong nagbigay ng iyong authority, mga kapatid, hindi ka pwedeng magmalaki. Hindi tayo pwedeng magmataas. At ang pinanggagalingan ng lahat ng authority ay sa Diyos. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority galing sa Diyos. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon? At lahat ng malilinaw na mga halimbawa ay pinakita ng Panginoon sa paggamit ng authority na mayroong kapakumbabaan. Malilinaw ang mga pinakita niyang mga halimbawa. Halimbawa, nung makita ni Jesus si Zaccheo na nandun sa taas ng puno
ng sikamoro. Alam niya ang rason kung bakit siya nandoon. Gusto siyang makita. Gusto niyang makita ang ating Panginoon. Pero nung nandun na ang ating Panginoon, ang ginawa ni Jesus ay pinababa niya si Zaccheo. Kung gusto mo akong makausap, gusto mo akong makita, gusto mo akong ma-encounter, kailangan mong bumaba riyan mula sa taas. Bumaba ka riyan. At itinuturo sa atin ng ating Panginoon na ang daan patungo sa taas ay daan ng pagpapakababa. At ito ang daan para makita natin ang ating Panginoon. Itinuturo niya palagi sa atin kung gusto mo siyang ma-encounter, makitang buhay mo na mapagpakumbaba. Hindi natin makikita ang ating Panginoon. Hindi mo siya ma-encounter kailanman kung ikaw ay nasa taas at siya naman ay nasa ibaba. Kaya sabi niya kay Zaccheo, baba ka riyan. Pupunta ako para makapunta ako sa bahay mo. Baba ka muna riyan. Tara sa bahay mo. Sa Luke chapter 9 verse 1, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan, authority. Binigay niya yung authority sa 12 at karapatang yung authority na ito, yung kapangyarihan po na ito, ano ito? Karapatang magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Kaya tuwang-tuwa itong mga 12, ini-enjoy nila yung authority, yung power na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Nagkukwento sila matapos ang maghapon, Panginoon, dami naming napagaling ng mga may sakit, dami naming napalayas ng mga demonyo, mga inaalihan ng mga bad spirit, dami naming napagaling. At pagkatapos sa 12, kanino pa binigay ng ating Panginoon itong authority na ito, itong power na ito? Luke chapter 10 verse 1. Ang sabi po, pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. After ng 12, ang kasunod nito ay 72. Sila'y isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. At ganun din, mga kapatid, yung 12 na matagal na niyang kasama, binigyan niya ng authority, power. Pagkatapos, yung 72 na kung tawagin natin ay mga baby Christians. Pero yung authority, yung power na ibinigay po rito po ay ganun din. Same authority. Nagpapalayas din sila ng mga demonyo. Nagpapagaling din sila. Mga kapatid, tingnan ninyo yung pamamaraan ng Panginoon ng pagbibigay ng authority. Kung titingnan nga natin, may binabanggit sa banal na kasulatan na itong 72, meron silang nagagawa na hindi nagagawa ng 12. May mga inililihim ang Diyos sa mga dati na, pero dun sa mga baguhan, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang susi nito ay yung pride. Hindi nangyayari minsan yung authority, hindi natin nakikita, hindi natin nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon dahil sa pride. May mga pagkakataon pa nga na yung 12 alagad ay nagtatalo-talo, sino daw ang pinakatakila sa kanila. Kaya nga, tinuro ni Jesus, yun, ganun, pag kaya ninyong gawin yung ugali ng mga bata, kayo ang pinakatakila. Kaya yung 12, may mga pagkakataon na hindi nila nagagawa yung power ng authority na meron sila na nagagawa ng 72. Kasi nga nakita sa 72 yung pagiging mababa, pagiging humble. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang authority na meron tayo with humility, ng may kababaang loob. Pangalawa, lumakad tayo, gamitin natin ang authority with faith. Matibay na pananampalataya. Dito po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon,
ayon sa pagkakasulat po ni Apostol Mateo chapter 8 verse 5, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal na hukbong Romano at nakiusap. Alam natin itong kwento po na ito. Ang ipinapakiusap ng opisyal na ito ay pinapakiusap niyang pagalingin ni Jesus yung kanyang kawal kasama na may malubhang karamdaman. Si Jesus, nakumbinsi, pupuntahan niya, pero sabi nitong kapitang Romanong ito, wag na po, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa po ninyo sa bahay ko. Sabihin lang amang po ninyo, gagaling na siya. Dito po sa English translation po, now when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him. Yung centurion po, dito galing yung salitang century, cent. That means 100. Itong centurion, bawat centurion, rango, meron siyang 100 na mga kawal na naka-under sa kanya. Kaya naiintindihan ng kapitan na ito yung sinasabi niya. Kaya nung marinig niya na pupunta si Jesus, sabi niya, wag po, wag na ho. Sabi niya rito, ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Ginuhitan ko yung salitang may nasasakupan ding mga kawal. Kaya alam niya meron din akong nasasakupang mga kawal, sabi niya, kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Kaya malinaw na malinaw sa kanya, alam niya, yung tao na may authority, alam niya kapag meron kang tagasunod, at ikaw ang nasa authority, mayroong sumusunod sa iyo. Kaya ginamit po niya yung salitang also. For I also, ako man din. Panginoon, sabi niya, ako man din. Meron din akong 100 na mga kawal. At kung ano ang iniuutos ko sa kanila, ay sumusunod po sila. Sabihin lamang po ninyo, Panginoon, gagaling ang aking kawal. Nung marinig ito ng ating Panginoon, di ba namangha ang ating Panginoon? I have not found such great faith, not even in Israel. Parang yung sinasabi dito ni Jesus, sa mga kasamahan ko, walang ganyan. Sa mga Hudyo, walang ganyan. Sa iyo ko lamang na narinig yan. Namangha ang ating Panginoon. And why did he have great faith? Bakit ganun na lamang itong paniniwalang ito ng sundalo ng kawal na kapitan na ito, na Romano? Kapatid, because he understood authority. Kailangan, kapatid, maintindihan natin itong authority na ito, napakahalaga sa buhay natin. Faith is what you believe. Pinaniniwalaan ko po yan. Kaya nga sabi niya, sabihin lamang po ninyo, gagaling na po siya. At kung ano yung kanyang pinaniwalaan, iyon ang nangyari. Kaya yung authority, kinakailangan tayo na binibigyan nito, mayroon tayong matibay na pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yung una po, gamitin ang authority with humility, with faith, at yung pangatlo, with obedience. Sa Mateo chapter 21 verse 23, pumasok si Jesus sa templo, habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan, at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Yung pagpapagaling sa mga may karamdaman at pagpapatawad sa mga may kasalanan, anong karapatan mo? Ang sinasabi nitong mga taong ito, anong karapatan mong gawin ng mga bagay na yan? Who gave you this authority?
Alam niyo po, ang si Jesus very cool. O sige, sabi niya, sasagutin ko kayo kung sasagutin ninyo ito. Merong itinanong sa kanya, meron din siyang tanong para daw niya sasagutin yung itinanong sa kanya. The baptism of John, where was it from? Saan nang galing yung kapangyarihan ni John, yung authority niya na magbautismo? Galing ba sa heaven o galing sa mga tao? At nung marinig ito ng mga nagtatanong sa kanya, mga eskriba, mga Pariseo, abay, nahihirapan sila sapagkat sabi nila, kapag sasabihin natin galing sa heaven, bakit hindi nyo siya sinusunod? Si John. At kapag sasabihin naman natin galing ito sa mga tao, magagalit ang mga sumusunod kay John. Ang dami niyang mga followers. At dahil hindi nila masagot, hindi rin niya sinagot yung kanilang tanong. Sa halip, nagkwento siya. Sa Mateo chapter 21 verse 28, merong isang tatay, sabi niya, merong 2 anak na lalaki, lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa upasan at magtrabaho ka roon. Sabi niya, oo. O hindi. Inutusan niya. Sabi nitong panganay ay, oo pala, oo, sabi niya, pero hindi naman pumunta. Pinuntahan ng tatay na ito yung bunso, ganun din ang sinabi. Sabi niya, hindi siya pupunta siya. O sumagot siya ng hindi pupunta, pero siya pupunta. O kaya tinanong siya ng Panginoon, alin sa dalawa ang mas maigi? Yung nagsabing pupunta pero hindi naman pumunta o yung nagsabing hindi pupunta pero siya'y pumunta? Saan nanggagaling ang authority? By doing the will of the Father. Yung pagsunod sa gusto ng ating Panginoon. Galing ito sa ating Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, kung mayroon tayong dapat na ikagalak, yun hubang mga dapat bigyan ng authority na ito, ay nasa atin yung mga rason na dapat tayong bigyan ng authority nasa ating lahat. Sapagkat tayo po ay ibinilang na ng mga anak ng ating Panginoon. Amen. Napakagandang pribileyo po ang ibinibigay sa atin ng ating Diyos ngayon. God has given us authority over the enemy. Meron tayong kapangyarihan ngayon panglaban sa ating mga kaaway sa daigdig na ito. At kapag itong power na ito, itong authority na ito, ginagamit natin sa tama, hindi pwedeng hindi tayo magtatagumpay. Hindi ka mamumuhay na alipin, bihag, kundi tayo ay mabubuhay ng malaya. We are not hired servants. Kaya ng mensahe natin last Sunday, we are sons and daughters of the Most High. At sa biyaya ng ating Panginoon, sa tulong ng ating Panginoon, sa awa ng ating Panginoon, tinatamasa natin itong kapangyarihan na ito, itong authority na ito. At sana, matapos na tayo'y damitan ng ating Panginoon ng isang robe of righteousness, damit ng kabanalan, at matapos niyang ipasuot itong singsing na ito na sumisimbolo ng authority, sana po, karapat-dapat tayo. Kinakikitaan tayo ngayon ng isang buhay na karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.